Okay mga ka-EA, so for today's video, ito nang pakitang gilas agad si Frankie natin ng ating pip laser para sa ating 3 laps pan race sa TDFC. Ayan, nakasungkit siya. It's official na nag-pip place siya. Buti na lang kahit pa paano nakakurot pa kasi halos dikit-dikit lang ang points difference ng mga from place number 3 hanggang 7 ata. So tayo buti na lang from 7 nung huling lap umangat tayo ng fifth place. Which is hanggang fifth place kasi yung may makukuha ang premyo. So thankful tayo kasi kahit pa paano meron tayong nakuha. Magagamit ko yun kasi namumblema rin ako para sa ating or sa pag-renew ng rehistro ko sa motor. Ayan. So ang update today is basketing day ng ating third lap Tagudin race. Which is sa Sunday po ang release. So ito yung health condition ng ating tatlong ibon. Ayan, dalawa yung live natin, isa yung nag-cut off nung Bawang La Union. Ito yung nag-cut off late lang ng 1 oras. Pero tingnan natin, sana makabawi siya. Nakapatibayan naman to. And then na-recover naman na rin natin. Ayan, tingnan na natin kung ano yung magiging race result niya this coming Sunday. Ayan, hopefully makabawi, no? Tapos ito naman yung dalawa. Dito sa kanan, si Frankie, okay yung kondisyon niya, okay yung katawan. Pagdating dito sa kabila, itong nasa kaliwa, ito yung medyo nahihirapan akong i-recover siya nitong nakaraang race. I think nasa 85 to 90% pa lang ang recovery nito. Kaya naglulugon nga siya. Hindi siya ganun kasigla, kagaya ng mga nakaraang lap nang inakarga ko siya. Pero sana, malusutan niya itong padating na third lap natin, Tagudin. Then babawi tayo ng recovery sa susunod na lap pag uwi niya ng Tagudin. Nasa 250 or 265 ata kilometer air distance na rin yan. So magbibigay lang tayo ngayong umaga ng electrolytes ng Microbest. Ayan. Shoutout kay Madam Teresa, kay Sir Junboy, tsaka kay Sir Joaquin. Ayan. So pilitin natin makapagpa-low-play ngayon Friday ng umaga. Ayun, nakabang na nga ibang-ibon natin. Ayan. Actually, halos kakatitila lang ng ulan. Ayan, basa-basa pa yung kalsada. Pero sakto na to. At least makapagpagpag pa tayo. Para at least, excuse me po. Ayan. May exercise muna yung mga baga ng mga ibon. Kasi matutulog na naman sila sa truck ng Sabado. Isang gabi sila ro na matitenga. So, pag uwi ko mamaya, pagkaling trabaho, matik magkakarga na agad tayo ng ibon dyan sa gaya-gaya sa kuta nila Madam, home of TDFC. Ayan, ayun ayun, wala masyadong persa yung lipad niya parang pilit. Pero kahapon nagpa-low-fly naman ako, okay naman din yung lipad niya. Kaya ngayon nag-o-obserba ako ng mga lipad ng tatlo. Sabay naman nila yung team Team South. Ayun, okay naman. Hindi naman nagdapo, no? Kasi isang indikasyon kasi na wala sa kondisyon yung pinapalipad natin na ibon. Kaya pinalipad natin, di ba? So dapo agad. Sa kanya hindi naman So sana malampasan niya tong na to. Itong week na to. Then para mabigay pa natin yung susunod na possible na pwede nating ibigay para mas lumakas pa siya sa susunod na lang. Kasi papasok pa lang tayo sa kalahati ng mismong karera. Yun okay naman. Natatanaw ko siya kasi nga siya lang yung nag-iisang white plate dyan Kaya tanaw ko yung itsura ng lipad niya. Ayun, okay naman pala. So after nilang lumipad, pakain lang. Tapos sabay yung papainom tayo electrolytes. Tapos mamayang gabi, karga na tayo. And good luck sa lahat mga kalapatids. Good luck. Ayun sila. Siyam yan, siyam. Okay naman. Lalayo na yung mga ibon natin. Lumayas na. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Time check 7:22 AM. Nasa 15 minutes din sila halos nag-ranging. Ayan. So pumasok na agad itong mag-asawa. Ayan. Medyo kahit pa paano nakahinga ako ng maluwag kasi kanina pagsilip ko sa kanya para siyang nakatiklop, nakayuko. Pero maganda naman yung sinabay niya sa low fly kasabay ng Team South. So ito,
Nagbabaan na rin yung iba natin mga ibon galing sa loob. Ayan sila. Nag-ahabol si Frankie doon sa pares niya. Asan na ba siya? Mamaya lang konti, magpapakain na rin ako agad. Kasi mag-aasikaso na rin kami ni Mrs. dahil meron pa nga kami duty pareho sa trabaho. So, maalis kami dito alas 8. Kaya dapat pagdating ng 7:30, 7:40, makakain na yung mga yan. Tapos pagdating ng 10 minutes bago kami umalis, napainom ko na rin ng tubig. Pero ngayon nga, electrolytes yung ibibigay ko. Ayan, ready naman na din halos lahat eh, no? Electrolytes, tapos ito yung mix na ginawa natin na more on sap, tapos yung playa mix na ginagamit natin. Yan, halos paulit-ulit lang routine natin. Nag-a-adjust lang tayo pagdating sa mga vitamins. More on vitamins nga ang sistema natin ngayon, tsaka natural, no? Hindi ako nagbibigay sa ngayon ng mga power enhancer. Yung parang pinaka pabaon ko sa ibon pagka Friday, 2 victory pills lang sa gabi, tapos pinapataan ko ng Lactamino. So yun yung na-replace ko dun sa dati kong ginagamit, which is yung Reload. Ayan, Lactamino na lang. Pero okay naman eh. Kaya kahit papano, tinutuloy-tuloy natin. Tsaka yun nga, bumabase tayo ngayon sa more on organic malunggay na tanim natin dito. Kahit papano, sumibol na rin yung mga dahon-dahon. Ayan. Pumipitas-pitas na rin ako dyan. Tapos yung Anli oregano natin. Ayan. Ito lang yung oregano na ginagamit ko. Pagdating ng Sunday arrival hanggang Wednesday. Ayan. Halo-halo na yan. Ayan mga kalapatid. So sana pala rin tayo hanggang dulo, no? Santa Ana. At sana maging maganda ang panahon sa mga susunod na mga linggo. Dahil napakalaking faktor ng panahon pagdating sa lipad ng ating mga ibon. So good luck sa lahat mga kalapatids. So ito nga ang ating ipapakain sa mga pang north natin. Ayan. Mix. Diba? More on sap. Sap flour. So hiwalay na binibigyan ko na to kada perch. Ayan. Kasi isa nating mabuli na ibon, kinakayan-kayanan niya itong mga nandito natin. Pero pagdating ng hapon, wala na ako kasi dito sa bahay. So doon na sila mag-i-struggle ng kain. Ayan. So dito na sila pinapakain ni nanay. Ayan, umaga ko lang nagagawa yan. Okay naman appetite nung panlaro natin. Yung isa natin pula, ayaw pa pumasok eh. Mamaya-maya siguro. Parang nalipad pa eh. Ay hindi, ayun oh. Naglalabing-labing sila sa labas. Ayun, kakasabi ko lang lumipad. Lumipad niya. So, yan. Okay na, pasok na tayo sa trabaho.